kababayan dito kay Ramil Madriaga, siya daw po ay biktima ng tanim ebidensya ni Harry Roque, kaya ngayon siya po ay nakakulong. Remember itong si Ramil Madriaga, dati may kaso po siya mga kababayan, kaso ng kidnapping. Tapos convicted po siya sa lower court, di ba? Tapos pinawalang sala siya ng Supreme Court mga ka-GPnatics. Kaya po siya nakuha pa di umano bilang alam nyo na, organizer nitong si Sara Duterte, nagtayo ng Isip Pilipinas at pinakilala dito kay Digong ni Rolyo Goles at eventually ay pinakilala naman kay BP Sara Duterte mga kababayan. Pero ang kwento dito ay ito nga mga kababayan, hindi kaya itong si Ramil Madriaga ay biktima ng tanim ebidensya kapalit ang milyon. Alam naman po natin, bilyones, trilyones ang pinag-uusapan sa kita ng Pogo. Kung 500 hectares ang pinag-uusapan dito or more than 400 hectares, mga ka-GPnatics, ay bilyones, trilyones po ang pinag-uusapan. Nabiyayaan kaya, mga kababayan, etong sila Harry Roque kaya biglang taas ng kanilang yaman? Well, ito pakinggan natin yung kwento dito mga ka-GPnatics nitong si Congresswoman Laila De Lima nang siya po ay nakipag-usap dito kay Ramil Madriaga mga ka-GPnatics at sinasabi nga po nito na hindi daw totoo at gawa-gawa lamang ang ipinaparatang sa kanya. Sa madaling sabi, kapag gawa-gawa, ito ay tanim ebidensya. At alam naman natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang tanim ebidensya ay talagang gawain ng mga Duterte. At syempre, inamin yan ni Digong. At sino ba naman ang hindi gagamit niyan, mga kababayan, sa kanyang mga kaalyado? Diba? Lalong-lalo na sa pagdikit po nila sa mga Chekwa. 'Di ba? Sa usaping Pogo, kita nyo naman ang ginawa ni Digong doon. Yung mga Chinese ay nagkaroon ng mga Filipino passport. 'Di ba? Naging legal. Sabi nga meron pang isang nagsalita, 'di ba? Kung illegal, gawin nating legal si Senator Bato. 'Di ba? Kaya pala kung illegal yung mga Chinese, gawin nating legal, binigyan ng mga Filipino passport. At sabi ni Digong, hayaan nyo yung mga Chinese na yan, huwag nyong pakialaman. Oh. Isaac tuloy akong, hindi dating secretary to. Correct. Senator din. Yes. Oo, ang daming posisyon. Ninapatawag kami, tungkol lang dun sa may, sumulat pala sa inyo itong Oy. Anong pangalan nito? Yung dating staff ni Vice President Madriaga. Ramil Madriaga. Oo. Yes. Anong punto niya? Anong gusto niya mangyari? Okay, so nakatanggap nga ho tayo ng sulat galing sa kanya. It's dated November 17. It was coursed through his lawyer. Nagpapatulong siya. Ang sabi niya ay yung sa kaso niya, kinasuhan daw siya ng kidnapping at yun daw ho ay panggigipit lang sa kanya dahil nga daw ay sa kanyang pag-file ng kaso ng land grabbing daw against kay Harry Roque. Oh, maliwanag ha, panggigipit mga kababayan. Hindi totoo. Dahil sa pagkaso niya kay Harry Roque ng land grabbing. Nagalit itong si Harry Roque kasi mayroong ako narinig kahapon na kwento mismo ni Attorney Palad, mga kababayan, ang mismong ginamit na testigo laban kay Ramil Madriaga, yung mismong mga Chinese, mga kababayan, Chinese na gustong kumuha na mag-land grab nung mga lupa doon sa Bataan. Yun ang tumayong testigo laban sa kanya. Na ito daw, kidnapper itong si Ramil Madriaga. Sa madaling salita, mga kababayan, parang meron ditong conspiracy na tinatawag. Na okay, sige, para mawala yung problema natin dyan kay Ramil Madriaga, magsalita ka.
magsalita ka, at sabihin mo na ikaw ay kinidnap para maliwanag na itong taong ito ay mapakulong natin. Yun. Parang ganun ang nangyari. It's about yung tungkol sa kasi nagpatulong daw sa kanya a group of farmers ng Mariveles, Bataan. Hindi ko actually kabisado yung specifics ng kaso na yan. So it has to do with yung land grabbing nga daw na naapektuhan ng grupo ng mga magsasaka sa Mariveles. At dahil daw doon, binalikan daw siya, kinasuhan daw siya ng kidnapping. So nagpapatulong. And then nakatanggap ako subsequently ng copy ng kanyang affidavit, also coursed through the lawyer. The affidavit was executed November 29. Opo. So I went over the affidavit at napaka-seryoso, napakabigat ng kanyang mga kinikwento doon. So I got curious, I got interested. So pinuntahan ko po siya doon sa BJMP Annex 2, doon sa receiving area na nandun din ang kanyang lawyer, in the presence of his lawyer. Tinanong ko siya about yung affidavit niya, yung mga sinasabi niya doon. Ko sa kanya, nagtanong ako ng mga detalye ng mga sinasabi niya doon. And ang dami actually niyang mga sinasabi. Opo. Gaano ka credible, Kong? Sa pagtaya mo, credible ba yung accusation niya against the Vice President? Actually, ang dami kasi ng mga sinasabi niya, no? Kaya gusto ko maging maingat ako, Alvin, Tama. Doris, ano? Kasi hindi pwede na ang mga ganon kabigat, ganon kaseryoso, lalo na yung mga pagdi-deliver, di umano ng mga malalaking mga pera, Naomi sa Shin? duffel bags, saka sa mga ng mga sasakyan, ganon, at linalagay lang niya na meron pa sa mall, and then meron pa even sa premises ng Office of the Ombudsman, and then isa pa sa isang subdivision, and then yung mga may tawag din daw sa kanya, yung dating Pangulo, si PRRD, and then tawag din sa kanya mismo si VP Sara, tawag sa kanya ni Colonel Nolasco, yung dating head, yung commander ng yung Vice President for Security and Protection Services Group, na defunct na ngayon kasi siya daw ang nag-recommend kay VP Sara. So yung mga ganon. And then ang sabi pa niya is that marami pa daw siyang mga dapat isalaysay. Pero ako mga kababayan na, siguro sa ngayon na lumalabas yung mga pahayag nito. Kasi yung mga sinasabi niya, tama, hindi pa natin dapat 100% ito paniwalaan. Pero at some point, at the back of my head, mga kababayan, meron ako nakikita dito na katotohanan eh. Bakit? Paano? Naglabas ng statement itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, hinggil dito kay ang sinasabi ay siya ay pinagtayo ng Isip Pilipinas. Tapos idininay ito nila Raymond Monsayak, ni Nolasco, maging itong nila Chika. At hindi daw nag-i-exist yung Isip Pilipinas. At hindi daw kilala, mga kababayan, ni Raymond Nolasco, etong si Ramil Madriaga. Hindi raw rin niya, wala daw din, at talagang zero, as in wala yung Isip Pilipinas. Pero kung titingnan natin, merong certificate na inaabot mismo, inabot, at talagang ina-appreciate, kinuha, may picture. Si Raymond Monsayak at itong si Ramil Madriaga. At may pirma, mga kababayan, yung picture. At hindi yun basta-basta ngayon lang lumabas na picture. Okay? Ito ay posted sa kanyang Facebook page. Matagal na. So meaning, mga kababayan, during that time, iisipin mo na ito ay hindi po gawa-gawa. Na hindi po ito basta-basta fabricated na issue. 'Di ba? Bakit mo i-deny yung mga tao na yon samantalang na posted sa FB page ng tao na ito na nandun talaga, merong Isip Pilipinas, merong certification, at merong inabot sa iyo na certificate. Doon pa lang makikita natin na merong credibility itong tao na to. At some point, 'di ba? Pero kailangan pa natin nung mas mabibigat pa na ebidensya.
Kasi yung binabanggit nito na binigyan siya ng Ducati, binigyan siya ng Harley Davidson na motor. Mga kababayan, hindi ko makuha kung paano papapatunayan kaagad yun eh. Not unless kung meron itong kumbaga mga katibayan na nagsasabi ito ay pinagkakaloob ko dito kay Ramil Madriaga, di ba? Mga kababayan na mismo nga nagbigay si Digong Duterte may picture. Pwede natin paniwalaan yun. Ang pinakamabigat ngayon dito, tama po kayo. Ang pinakamabigat dito, yung paratang na lahat ng mga sinasabi niya ay may ebidensya siya doon sa kanyang 3 cellphone. Kapag yung 3 cellphone na yan ang lumabas at napatunayan lahat, mga ka-GPnatics, yung kanyang mga sinasabi, wala nang kawala dito si BP Sara Duterte. At the same time, paano mangyayari yon? Kung nag-file sila ng mga kaso, kung paiimbestigahan ito, mas lalawak pa yung mga ilalabas ni Ramil Madriaga via Quadcom 2.0. If in case na mabuksan o magpatawag ng pagdinig muli ang Quadcom 2.0 sa pangunguna ni Benny Abante. Mga kababayan. Kasi mas mako-cross-examine mo eh. Mas matatanong mo yung tao at mas marami ka pang mahuhuli sa kanya. Sabi nga ni Raymond Palad, ulitin ko lang yung kanyang linyahan. Etong si Ramil Madriaga, hindi siya katulad ng ibang witness na kailangan pang magbasa ng sworn affidavit, na kailangan tuturuan pa ng abogado at hindi alam kung may nawawalang mga linya o talata or mga paragraph. 'Di ba? Sa paragraph 20. Sabi niya, ito kahit pagbalik-baliktarin mo eh, from paragraph 1 to paragraph 20, paikot-ikutin mo, kahit anong gawin mo, parehas yung sagot. Maliwanag na maliwanag. So, nandun yung yun yung paniniwala ko kahit papano, mga kababayan, siguro 60-40. 60-40, nandun yung tiwala ko na ito ay hindi po lumabas para lang siraan si BP Sara Duterte, kundi lumabas ito na meron talagang alam. At dahil ang dahilan niya ay nagagalit siya dahil mismong si Harry Roque, mga kababayan, nakaalyado ng mga Duterte, ang nag-file ng kaso laban sa kanya at nung humingi siya ng tulong dito kay Sara Duterte para tawag dito, pumagitna, 'di ba? Hindi siya tinulungan at ang sagot sa kanya, bakit mo kasi inihabla si Harry Roque? Sa paghabla mo kay Harry Roque, para mo na ring hinabla ang mga Duterte. Tingnan niyo 'yon, 'di ba? And then ang sinasabi niya na yung pagkandidato daw dati ni VP Sara noong 2025 initially for 2022 elections, initially for president, but nag-slide down nga for vice president. Ang nagpondo daw are from Pogo funds and even from drug money. Pogo money and drug money. So matitindi, mga seryoso. Pero kung Mas matindi talaga, meron pa daw senador. 'Di ba? Nakasabayan niya kumukubra ng pera doon sa Pogo. At nung tinanong, paano mo nasabing Pogo 'yan? Puro Chinese eh. Di Pogo 'yan. 'Di ba? Akusasyon niya. Kung sabi mo na-meet mo, 'di ba, personally, na face-to-face mo, anong assessment mo? May credibility ba o parang hindi ka pa sure sa credibilidad ng kanyang mga pronouncements and accusations? Kasi pagdating sa credibility ng tao, credibility ng yung whistleblower, yung pagkatao, and credibility rin ng mga kanyang kinikwento. Now, siyempre yung credibility ng pagkatao, depende rin kasi yan kasi nga may record siya na kung hindi ko alam kung totoo yung mga akusasyon against him doon sa kidnapping case sa kanya. Kasi may record siya. Actually, na-convict siya sa isang kidnapping case dati, matagal na, 1997, sa lower court, pero na-acquit siya sa Supreme Court. And then, eto nga, meron siyang Mamu, nakalive po tayo, Mamu. bago na kidnapping case, kaya nga siya na-detain. Pero, naka-detain ngayon, pero sinasabi nga niya, ito ay gawa-gawa lang dahil sinasabi niya na binabalikan lang siya dahil sa land grabbing case na O finayin. parang mga kababayan, dito, ang lumalabas dito sa ginawa ni Harry Roque sa pagpapakulong kay Ramil Madriaga ay paghihigante. Dahil nga, itong si Ramil Madriaga ay tinulungan
yung mga tao na niland grab daw di umano ni Harry Roque. Yun ang mas kinampihan niya. Imbis na kampihan, kasi syempre, ang expected siguro ni Harry Roque, mga kababayan, mas kakampihan siya, mas kakampihan ni Madriaga si Harry Roque. Kasi nga, kung iisipin nyo, tao ito ni Sara Duterte, pero hindi ginawa, kinalaban pa siya. At I remember, mga kababayan, meron ako naalala. Tama, naalala ko na. Yung mga kasama natin na mga BBM vloggers dati, yung mga pro-admin, nag-cover din sila dyan. At hindi lang dyan, meron pa yan isa na dito sa somewhere in E. Rodriguez, meron din silang isang kinover pa dyan, land grabbing din, mga kababayan. Alam ko pinuntahan nila yan eh. Yang sa Bataan, tapos yun dito sa may Quezon City, sa may E. Rodriguez. Oh. Yeah, against Harry Roque. So, hindi ko actually kilala siyempre ang pagkatao niya, pero he claims to have extensive experience pagdating sa intel work, kasi naging intel officer daw siya. Hindi ko alam kung gaano official ba yung pagka-intel officer niya, kasi sinasabi niya, lalagi siyang inuutusan. May mga assignment siya dati. Mga intel work, political work, ng dating Pangulo. Maaari kasing ganito, mga ka-GP Natics, yung intel works niya, pwedeng hindi siya kasama dun sa mga intelligence agency. Pero, siya mismo ay tao ni Sara Duterte o tao rin ni Digong dati na intel ang tinatrabaho. Ibig sabihin, mga kababayan, mga delicate, 'di ba? Delicates yung mga yung kanilang mga trabaho. Pwedeng ganun kasi ako, yung assessment ko, maaaring hindi ito naging intelligence talaga. 'Di ba? Yung na siya ay pasok sa gobyerno. Kasi tinitingnan ko yung record meron din naman ako nakita na pero most likely, ang tingin ko, tinitingnan siya dahil sa galing niya as parang intelligence yung trabaho niya, yung datingan doon kasi nagbibigay ng mga information na hindi basta-basta. So intelligence din ang tawag doon. Intelligence work din. Hindi porket na wala ka doon sa intelligence agency, mga kababayan, ay hindi ka na pwedeng sabihin na intelligence yung trabaho mo. Yun nga lang, hindi ka, kumbaga, parang sa opisina o parang sa kumpanya, mga kababayan, ay trabahador. 'Di ba? Trabahador ng kumpanya na 'yon. Sa madaling sabi, ikaw ay taong salimpusa, wag salimpusa. Ang doon, hindi mo siya pwedeng ihanay doon sa mga nagtatrabaho sa kumpanya, 'di ba? Siya ay labas, pero intel works din. May ganon, mga kababayan. Na siya ang nagpakilala sa kanya kay VP Sara. Spy, pwede. Siya nga daw ang isa sa mga nag-organize nung Inday Sara, yung for president. Okay. Inday, yung isip. So, ma'am, and then, yes, yung mga ganon. Oo. Ang dami niyang, so I'm still validating Yan, yung mga ganon na, yung background check. Correct. And also, lalo na itong mga akusasyon niya. So, So, ngayon, nag-iingat po tayo. At this point, Yes. ma'am, Kong, sa palagay ninyo, kapatol-patol ba ang mga sinasabi niya? Kasi parang siyempre ang unang hahanapin natin, meron ka bang record? May patunay ka ba? May ebidensya ka ba? So kapatol-patol po ba? O baka naman pakawala rin siya nung isang kampo? Hindi ko pa po talaga masabi yan. That's why I'm really being cautious about it. Alam niyo na, abogado po ako. Opo. And then dati po akong DOJ secretary. And then marami na rin po ako, magsanay naman po ako nag-handle ng mga ganyang mga sensitibong bagay na kailangan nagiging maingat. Kaya nga, Hindi lang yon. Dapat sinabi mo na rin, Kong Leila, na remember, I am a victim of tanim ebidensya ni Digong Duterte. Dapat ganon. Di ba? Totoo naman, siguro nakalimutan lang ni Kong Leila na siya po ay biktima ng tanim ebidensya ni Digong Duterte. Remember, mga kababayan, demurrer to evidence, di ba? Yung nangyari din sa kanya, lahat ng mga witness laban sa kanya, nag-recant. Tapos, yung iba pa doon, nagsalita talaga. Si Sandra Cam, ako ay ginamit lang ng mga Duterte. Inutusan ako na sirain ka, na ilaglag ka, na tawag dito, taniman ka ng kwento para mapaniwala ang tao. Inamin yan ni Sandra Cam bago siya mamatay. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit
anong nangyari dun sa tao na yun eh. Umamin ka na, kumampi ka pa rin sa masama. Diba? Kumampi pa rin dun sa mga kiladigong Duterte, mga kababayan eh. Bago mamatay. Kasama pa rin siya, nagrarally-rally. Ayun, natigok. Sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, meron ka bang mga katunayan? Meron ka bang mga ebidensya? Oo. Lalo na, yung tungkol sa, connection niya sa mga Duterte, mukha naman na, parang sa akin satisfactorily established. Yung parang merong kung sa proof sa kaso, ay parang may prima facie showing siya. Prima facie. Na meron siyang connection sa mga Duterte. Kasi through the lawyer, meron siyang pinakita ng mga retrato, ng mga kasama niya, etc. Now, pero Prima facie, ibig sabihin mga kababayan, ay pwede mo nang pwede ka nang mag ano ba tawag dito? Wait lang sige pakinggan na lang natin. tungkol nga dun sa mga sinasabing utos sa kanya, na tumatawag sa kanya, meron sinasabi siya na meron siyang proof. So yun ang sabi ko, gusto ko munang makita yan bago ako makapagpasya o bago ako makapagsabi sa sarili ko na ako ay naniniwala dun sa sinasabi mo. Kasi sa dami ng mga sinasabi niya, ano yung para bang iisipin mo? Para bang mukhang totoo yung mga sinasabi niyang iba. Alam mo na, pero yung iba, di ko pa alam. Totoo kaya? Yung kalahatan nung sinasabi niya. Yung tipo bang mapapatanong ka, alin dyan yung talagang totoo? Yung prima facie, tigil ko lang mga kababayan, yung sa unang tingin ay maniniwala ka na totoo yung kanyang sinasabi dahil nga po dun sa kanyang mga ebidensya na pinapakita dahil yung mga picture, yung mga videos, at hindi basta-basta mai-deny kasi nga it was posted before doon sa kanyang Facebook page. Hindi po yun bigla na lang lumutang na ngayon lang ipinost na pwedeng ito ay gawa lang, di ba? Kasi dati pa yan eh. Dati pa. Maraming mga comments. So, ibig sabihin, mga kababayan, meron talagang connection. May link talaga siya. Talagang purely katotohanan. Dyan yung para bang truth lang na merong embellishment, merong exaggeration. Di ba kasi meron din tendency ang isang tao na mag-exaggerate, di ba? Yung mga ganon. But in the end, ang ano ko is, show me the proof na talagang ganyan, na merong proof na nag-uutos sa'yo, tumatawag pala sa'yo. Kasi nga ganon, hindi naman pwedeng basta ka na lang naghahatid ng mga ganyan, Tsaka ng mga malalaking amount. Opo, ma'am, yung timing po ng kanyang pagsisiwalat ngayon, bubusisiin nyo din po ba? Kasi yun na nga, baka sabihin, pakawala lang ito. Oy, wait lang. Sorry guys ha. Oy, happy anniversary sa inyong mag-asawa, Sir Leo ha. Sir Leo Ansag. Oh, wow naman. Anong handa nyo? Makikikain kami. 35 or 35th anniversary nilang mag-asawa, mga kababayan. Kaya hindi daw muna magtatrabaho. Nako, sarap niyan. Siyempre, iniisip ko po yun. Kaya po nagiging maingat ako. Na hindi ako pwedeng magsabi na, aba, Putol-putol. ano to, totoo ito. Kasi nga, na kailangan paniwalaan natin ito. Pero alam mo na, kailangan sagutin din ito ng mga inaakusahan. Kasi nga parang, yung tahimik pa, yung inaakusahan dito. Hindi nga, dito kasi sa atin, mga kababayan lagi naman na sinasabi yung the burden of proof, mga kababayan, dun sa nag-aakusa. Ngayon, the only way para matanong yung mga inaakusahan dito, magkaroon ng pagdinig, 'di ba? Yan nga yung pinaplano nitong si Benny Abante at nakiusap na rin naman ito sa Kamara, mga kababayan, at sa mga kapwa niya mga kongresista na pakinggan at sana po magkaroon ng investigasyon hinggil sa bagay na to. Kasi yan lang yung pagkakataon nila para makapagtanong dun sa mga inaakusahan. Remember, hindi po nagsasalita ngayon yung kampo nila Sara Duterte. The only thing na sinagot niya ay yung siya ay naglabas ng pahayag na siya ay sinisiraan na naman ngayon. 'Di ba? Lahat daw 'yan ay fishing expedition. Kasi I think, sabi ko nga, may connection talaga siya sa kanila. Alam mo na, yung talagang kilala nila siya. At meron talaga siyang, may ugnayan siya sa kanila, sa mga Duterte. Pero how deep,
is the relationship, is the connection. Exactly. Yun ang kailangan sagutin din nila. Opo, And then, yung opo. next is itong mga allegation na ito na napakaselan, na Opo. napaka seryoso. Opo, opo. Nasabi pa nga niya, meron pa siyang mga idadagdag. Nakasabi yan sa affidavit niya. And that affidavit, executed November 29, na talagang duly notarized. Meron daw talagang pumasok doon na notary public na sinumpaan niya. Alright. Sige, ma'am. Na-publish na yan eh. Apo, apo. Na-post na yan. Opo, opo. Tsaka mga kababayan, hindi natin pwedeng baliwalain mga ka-GP Natics kasi dito may binabanggit dito that she was funded by drug lords and pogo lords, 'di ba? At kung ano-ano pa mga lords. Kung iisipin natin mga kababayan, kapag na-implicate dito yung mga drug lords, maging yung mga pogo lords, isipin na lang natin, meron itong kinalaman sa national security. 'Di ba? Meron tong kinalaman sa national security. Ibig sabihin, kung ang presidente o vice presidente rather, mga kababayan, isa sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay pinupondohan ng drug lord, ano pang mangyayari sa atin? 'Di ba? Eh nakita rin natin kung paano yung relationship nila ng Duterte and China. Mga kababayan, kulang na nga lang ipamigay na ang Pilipinas sa kanila eh. Sabi nga ni Digong, gawin na lang nila tayong probinsya. 'Di ba? Pati yung West Philippine Sea, ipamigay na 'yan. Tubig lang naman 'yan eh. 'Di ba? At saka, ganun ka-special. Biruin mo pag merong event sa China, laging chueng-chuela, chuleleke. Kung ano-ano sinasabi nito ni Sara Duterte, di ba? Mga kababayan, basta may mga event doon ng China, laging nakabate, walang hiya. Siguro hindi siya komportable sa trabaho niya dahil may pinag-aralan si Madriaga. Nang ibabaw pa rin yung magandang puso at pagka-Pilipino niya at alam din niya na ahas ang mga Duterte. Di ba? Gago nga. Salamat pa, Scotchy. Tarantadong Digong yan. Happy Wed po sa inyo. More blessings. Sabi ni Sir Edgardo Derigaya. O Dirigay. Sorry. Ayo, sana masimulan ang hearing na yan para magkaalaman na. Mas importante yung hearing kaysa sa ginawang hearing ni Aimee at ni Bato sa Senado. Palagay ko, mga kababayan, aabangan talaga yan. Pero, meron din ako nakikita dyan na pwedeng mangyari dyan, isabay sa impeachment. Oo, kasi pwedeng magamit din yan. Ito, hindi tayo dapat maging bias dito. Pwede rin kasi magamit yan political. Pwede magamit yan. So, kung titingnan ninyo, pag tiniming nila yan, nakadikit ng impeachment, by next year, mga kababayan, yan na. Sana as soon as possible, masimulan na. 'Di ba? Pwede naman silang kung tutusin, pwede naman silang magkaroon ng motu proprio investigation. Kung ang Senado nagmo-motu proprio investigation, hindi dapat mag-motu proprio investigation din ang Kamara regarding dito. Pangunahan kaagad nitong si Benny Abante para kasi kung isasabay pa ito sa pag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, lalabas na ito ay political motivation. 'Di ba? Na political agenda, propaganda. Ganun ang lalabas. Kaya dapat as soon as possible unahan na nila yung impeachment complaint kay Sara Duterte. Diyan mo makikita na walang kwentang humawak ng tao itong mga Duterte. Mawawalan ka talaga ng loyalty sa amo pag ganyan ang treatment mo sa kanila. Pero Paskachi sa totoo lang, etong masasabi ko. Kasi nagkaroon din ako ng encounter dati, nung panahon ng 2021 election. Nalaglag yung bag ko, natatandaan pa siguro nila Sir Smokey yan, nila Sir Leo Ansag. Nalaglag sa rally yung aking bag. Nandun lahat yung mga ID ko, pati yung tawag dito mga kababayan, yung driver's license ko. Humingi ako ng tulong sa Inday Sara Duterte sa isda. Yun lagi namin tinatambayan dati. Mabilis lang din silang umaksyon. Di ko alam kung dahil sila po ay kampanya pa nung panahon na yon.
Hindi ko alam. Pero mabilis. Nakuha ko kaagad yung ano ko, binigyan ako ng 1.5 ata yun. Tapos kumuha kaagad ako. Mga kababayan, nagpirma ako ng loss. Ay, hindi na pala ako pumirma ng ng loss license. Basta pumunta lang ako doon, mga kababayan. May pinatawagan lang na tao. Tapos pumunta ako doon sa LTO. Nagpa-picture lang ulit ako. Tapos ibinigay na. Hindi na ako dumaan ng notaryo publiko para magpa-loss license. Wala nang ganun. So, ibig sabihin, itong mga to, talagang meron talaga silang connection. Di ba? May connection talaga. At ang sinasabi pa ng iba, kaya daw hindi makaalis-alis yung ibang mga vloggers dyan, yung ibang mga tao. Kasi pagdating po sa pag-alaga, parang din yan, Gloria Macapagal Arroyo, na magaling daw mag-alaga sa mga tao. Talagang bubusugin ka ng pera. Ha? Talagang sisilawin ka sa kwarta. Kaya lang, kapag nagkandahulihan na, pababayaan ka na. Ayan ang nangyari kay Ramil Madriaga. 'Di ba? Pinabayaan na sa ere. Oh, sabi ni Sir Leo, correct. Tama ka diyan, kaka. 'Di ba? Yung Motopropo investigation. Kasi inaantay ko nagsalita si Abante nung A13 ata. A13 ba? A12 o A11. Basta nandun sa petsa na 'yon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman. Sabi ko, binubuang lang ata tayo nito. Pinapaasa lang tayo na magkakaroon ng Quadcom 2.0 eh. Naantay ko rin yung plenaryo ng Kamara kung talagang babanggitin yun na magkakaroon ng Motopropo investigation dito sa mga paratang kay Sara Duterte. Pero ang nakita natin dito, mga kababayan, ang pinupunto ko naman talaga dito ay yung pagkakakulong ni Ramil Madriaga. At syempre, matatanong din niya ng gusto kung ano ba talaga nangyari dyan. Bakit siya napakulong? Ano ba ang dahilan? Siya ba ay guilty? O talagang tinaniman lamang siya ng ebidensya? Kasi hindi natin pwedeng iwasan eh. Hindi natin pwedeng kalimutan na ang mga Duterte ay sanay sa tanim ebidensya. 'Di ba? It was revealed, mga kababayan, ng dating Pangulo na talagang sila po ay nagtatanim ng ebidensya, and eventually, kapag tinaniman nila ng ebidensya, pag-aawayin nila yung dalawang kampo pag nagpatayan, tapos para hindi may bintang sa kanila, sasabihin, it was your opponent na nagpapatay sa'yo. Diba? Hindi kami. Oh, magaling. Para may bintang sa iba. Shoutout Philcast PH. Tay? Okay. Tay? Okay. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nako, Bongo, mga kababayan, biglang na hospital.